Target ng COMELEC ang 65 hanggang 70% voter turnout sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa September 14. Nais umano ng COMELEC na maging modelo sa 2028 national elections ang halalan sa rehiyon pagdating sa security at election practices na ipinatutupad ngayon sa Bangsamoro Region. Simula ng election period, nakapagtala ang rehiyon ng 43 shooting incidents. Pero ayon sa COMELEC, hindi umano konektado ang mga ito sa halalan. Narito ang report. Nais ng Commission on Election na maging modelo para sa 2028 national election ang ilang security at election practices na ipinatutupad ngayon sa Bangsamoro, lalo na kung mapapanatili ang mababang bilang ng election-related incidents hanggang sa araw ng halalan sa September 14. Ayon kay Commission on Election Chairman George Erwin Garcia, nais nilang makita na may pagpatuloy sa buong bansa ang mga positibong resulta ng paghahanda para sa unang BARM parliamentary elections. Lahat ng parte. Kasi isipin nyo, isa lang ang election-related incident. Napakahirap yun maabot. Sa kasalukuyan, isang election-related incidents lamang ang naitala ayon sa opisyal. Kung mapapanatili ito hanggang September 14, maaari umano itong ituring na gold standard para sa election security. Umaasa ang COMELEC at mga security forces na mapapatunayan ng Bangsamoro na posibleng magkaroon ng halalan na maayos, ligtas at may mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran. Binigyan din ng opisyal ang papel ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa pagpapanatili ng seguridad. Sana nga hanggang sa 11 na araw na to, hanggang sa 14, ay magtuloy-tuloy na isa lang ang election-related incident natin kasi yun ang gold standard pag nagkataon. Ibig sabihin, lahat ngayon na mamumuno sa PROBAR, lahat ng ating AFP, PNP, lagi namin ngayon i-demand na bakit nagawa natin sa Bangsamoro, hindi natin kayang gawin ba kahit sa buong bansa. So yun po ang magandang nangyayari dito. Sana nga yan ay magtuloy-tuloy dahil ibig sabihin lamang maayos ang pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon ng COMELEC. Isa sa mga binanggit na indikasyon ng mahigpit na election security implementation ay ang bilang ng mga armas na nakumpiska sa mga checkpoint. Isipin nyo, kahit sa ating mga checkpoint, sa checkpoint, 3 lang yung nakumpiskahan. At yung iba, nakumpiskahan ng armas ng baril doon sa mga operation ng PNP, tulad halimbawa ng drug operation, drug campaign operation, at yung mga ordinary crimes. Pero 3 lang yung nakumpiskahan sa ating mga checkpoint. At wala kayong nabalitaan, kahit yung mga local media natin, na isa mang kababayan natin ang nagreklamo dahil na-violate ang kanilang karapatan doon sa ating mga checkpoint. Umabot na sa 43 shooting incidents ang naitala mula nung maipatupad ang gun ban. Ayon sa opisyal, malaking bahagi ng mga insidente ang inuugnay sa rido o clan conflict at paghihiganti at hindi sa halalan. Yes po, yan po yung shooting incident nakakalungkot dahil malaki dyan produkto ng rido. At pangalawa dyan yung yung revenge. Ika nga, parang walang relasyon sa eleksyon sapagkat hindi naman mga kandidato ang involved. Hindi naman mga political parties ang involved. Mga ordinary simple crimes yan. But just the same, kinakailangan mapigilan ng PNP dahil maaaring mag-spill over at makakalain pa na ito ay may relasyon sa halalan. Alam niyo naman, napaka-critical ng labisyang na araw na to sapagkat dito malalaman kung kaya ba nating mapanatili na maayos ang eleksyon, mapanatili maayos ang paghahanda natin patungo sa halalan. Samantala, target ng COMELEC ang 65% hanggang 70% voter turnout sa September 14. Ako sabi ko nga kahit 65% to 70% sana ma-achieve natin. Huwag naman yung bababa pa sa 50% para namang walang ka-effort ang COMELEC at lahat ng stakeholders. Kasama na yung mga Bangsamoro government, lahat-lahat na. Parang wala tayong ka-effort para namang hindi natin na-educate yung ating mga kababayan. Dapat mataas. Dahil ilang beses ito na pagpaliban, ibig sabihin ilang beses na unsyami, and therefore ito na yung tamang pagkakataon. Pag mas mataas pa yan sa 70%, saludo tayo sa lahat ng mga kababayan natin sa bansa. Para sa COMELEC, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lamang ang pagkakaroon ng halalan, kundi ang pagkakaroon ng ligtas, maayos at mapayapang proseso na maaaring magsilbing halimbawa sa iba pang bahagi ng bansa. Criza Chavez, iMinds, Philippines.